Former presidential spokesperson Harry Roque recounts the pain of leaving the country and being separated from his children, at ang sabi niya pa po ay I was forced to leave under the circumstances, at hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po sanang sagutin ito pero kinakailangan po dahil baka po ito ay tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Ito na nga, si Claire Castro naging apektado sa inilabas na pahayag ni Attorney Harry Roque. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Naging apektado nga at halatang guilty ang Administrasyong Marcos sa inilabas sa pahayag ni Attorney Harry Roque. Saad niya ay sisingilin naman niya ang kasalukuyang administrasyon sa ginagawa nitong pang-aagrabyado sa pamilyang Duterte at lalong-lalo na sa kanya. Si Claire Castro sisingilin na sa kahambugan. Narito ang buong detalye. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Benting bigas, mayroon na sa palengke. Tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Zapote Public Market para pangunahan ang official launch ng benting bigas mayroon na sa mga pampublikong pamilihan. Alinsunod ito sa pangako ng Pangulo na palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program ng administrasyon. Diin ang Pangulo, hangad ng gobyerno na magkaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Mula noong nagsimula ang 20 pesos rice rollout noong Mayo, nakakabili na ng mura at dekalidad na bigas ang mga senior citizen, solo parents, PWDs at mga miyembro ng 4Ps. Ngayon naman ay sisimula na ang rice rollout sa mga public market para mas marami pang kababayan natin ang makinabang dito. Upang mapanatag ang ating mga magsasaka, sinuguro ng Pangulo na hindi bababa ang kanilang kita dahil may pondo ang gobyerno para dito. Pinapalakas din ng 20 pesos rice program ang suporta sa partner farmers dahil pwede nang direktang magbenta sa merkado. Wala nang middlemen at mababawasan pa ang kanilang post-harvest losses. Inatasan naman ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na palawigin, patatagin at palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program. Itutuloy ng DA ang nasimulan na ugnayan sa mga LGU para mas marami pang palengke ang makapagbenta ng dekalidad at abot-kayang bigas. Magbibigay naman ang DSWD ng listahan ng mga lugar kung saan maraming kababayan natin ang makikinabang sa rice rollout, lalo na ang vulnerable sectors. Sisiguruhin naman ng DILG na maayos ang pagsumite ng accomplishment reports ng mga LGU ukol sa pagpapatupad ng programa. Mga nakaharang na sasakyan sa fire station sa Makati, inaksyonan ng DILG. Serbisyo publiko ang unahin, hindi ang sarili. Yan ang babala ng DILG sa mga kawani ng gobyerno. Ito'y matapos ma-relieve sa pwesto ang ilang opisyal ng Makati Fire Station nang makitang nakaharang ang kanilang mga pribadong sasakyan sa fire truck bay ng nasabing stasyon. Kasunod ito ng sinagawang surprise inspection ni DILG Secretary John Vic Remulla upang siguruhin na ang maayos at malayang makakadaan ang mga emergency vehicles kapag kinakailangan. Alinsunod ito sa utos ng Pangulo na pagandahin pa ang performance ng lahat ng opisina ng gobyerno sa buong bansa. Bawal ang patulog-tulog sa serbisyo. Lahat dapat nagtatrabaho. Ayon kay Secretary Remulla, kapabayaan ang ginawang ito ng mga opisyal ng Makati Fire Station. Dagdag ng kalihim na buhay ang nakataya kung maaantala ang pagresponde ng mga bombero at ambulansya dahil sa mga nakahambalang na sasakyan. We begin with Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
Hi, good morning, Yusek. Yusek, nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung desisyon ng China to sanction former Senator Francis Tolentino po dahil sa kanyang naging stance over the West Philippine Sea issue? Ito naman po talaga ay naibalita, pero yung katanungan na po na yan ay ibibigay po natin sa DFA kung ano po ang kanila magiging tugon. But as a follow-up lang po, ma'am, no, given this move by the Chinese government, parang nagbibigay rin po ba to, does it send a chilling effect to Filipino officials who are very vocal when it comes to the South China Sea, West Philippine Sea issue, kung pwede pala itong gawin ng China sa kanila? Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Ang sabi nga ng Pangulo, we will not yield even an inch of our territory to a foreign power. Let's follow up na lang po on this matter. Pero wala pong balak si Pangulong Marcos to summon Chinese Ambassador Wang Zilian or Chinese officials to relay yung naging concern natin on this decision. Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan. Thank you po. Christian Yosores, DZMM. Good morning po, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulo yung mga recent developments po doon sa kaso ng missing Sabongeros after po lumutang ng witness na si alias Totoy? Base po sa reports, may ilang polis daw na dawit doon sa pagdukot at pagkamatay ng mga Sabongero. Ano po ang direktiba ng Pangulo sa mga nag-iimbestiga po tungkol dito? Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga na malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ ay meron pong 4 na witnesses na maaaring tumulong, pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwede maging state witness. At kailangan po talaga nila ng maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng ibang mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos kung meron man para mas makatulong po sa pagresolba ng kasong ito. One follow-up lang po. May mensahe po ba ang palasyo sa hudikatura after din po may lumabas na report na sinasabing masyadong makapangyarihan yung mastermind and can influence even the Supreme Court? Naniniwala po tayo sa integridad ng ating korte. At ito'y masisolusyonan na naaayon sa batas at naaayon sa rule of law. Sam Medinilla, Business Mirror. Ay, good morning, ma'am. Magfa-follow up lang po kami regarding po dun sa negotiations ng Philippines with the US regarding sa US reciprocal tariffs. Sa ngayon po, sabi po ay ongoing pa rin ang negosasyon at hindi pa rin po kami makakapagbigay ng anumang detalye patungkol po dito. Pero asahan po natin kung anuman po ang magiging solusyon dito or rather resolution dito. Ito po ay para po sa kabubuti ng ating bayan. Follow up lang po. Bali, prepared po yung government sa either scenario. Kung i-retain or itataas or ibababa sa tatlong scenario po kung sakali. Ano't anuman po ang mangyari dito, kailangan po ang bansa ay handa. Kaya po ang Pangulo natin at ang economic team ay lagi pong pinag-aaralan ang mga patungkol dito. Okay, thank you po, ma'am. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Former presidential spokesperson Harry Roque recounts the pain of leaving the country and being separated from his children at ang sabi niya pa po ay I was forced to leave under the circumstances at hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po sanang sagutin ito pero kinakailangan po dahil baka po ito ay tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo
nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo na siya mismo ang nagboluntaryo ng mga facts at mga dokumentong kanyang ikinumento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat ng ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives, ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR, records, meron siyang mga extrajudicial settlement ang kanyang auntie, at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain Attorney Percival. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So, paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So, sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. Final question, Ivy Reyes, Billionario News Channel. Morning po, Yusek. Sa 20th Congress, pag-open ng 20th Congress, final po ni Senator Gatchalian na yung 3-year college degree. Tatanong ko lang po na since President Marcos is against the K-12 na po, na hindi effective yung K-12 like he said, ano pong masasabi ng palasyo dito? Okay, gusto po natin liwanagin ito. Hindi po niya sinasabi na hindi natutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. At ngayon po, sa pamamagitan din po ni Secretary Angara, ini-improve po ito. Pero ayon po sa ating Pangulo, hanggat nandyan po ang batas para sa K-12, ito po ay susuportahan at palalawigin at pag-iibayuhin na maayos para sa ating mga estudyante. So, hindi lang po siya tutol talaga sa K-12. Aayusin po ngayon. Pero kung ano po ang magiging batas, yun din po ang susundin. Pero sa ngayon na nandiyan po ang batas, ito po ay bibigyan po ng halaga at palalawigin at pagagandahin pa po. Follow-up, Mariz Umali, GMA Integrated News. Good morning po. This is not a follow-up. Natatanong lang po sana ako tungkol dun sa isinumite ng LUA na report sa Malacanang because before sinabi po nila na nakapagsumite na po sila ng kanila pong findings and recommendations. Maaari po bang ilahad kung ano po ba ang naging laman at ano po ba yung mga rekomendasyon at pananagutan? Okay, kakatanggap pa lang natin. Sabi ko, ako'y nagkaroon ng kopya. Isang folder at 2 boxes. Isipin niyo po yung isang balikbayan box. 2 nun. Okay? So, magkakaroon po ng meeting tomorrow, a Friday, para po pag-usapan kung ano po ang dapat na maging solusyon para dito. So, makakaasa po, lalo-lalo na yung mga consumers po ng prime water, na hindi po ito tinutulugan ng gobyerno, ng pamahalaan, dahil aaralin po namin ito. Para sa inyo po ito. Ma'am, just to follow up, meron na po bang bilang kung ilang LGUs yung gustong kumalas na sa prime water dahil dun sa kanila pong klase ng serbisyo? Most probably, Friday pa natin ito malalaman dahil nag-start na po ako sa folder at meron po tayong ibang nabasa na malamang ay hindi pa po ninyo alam. Saka ko na po i-report. And one last, may I just take this opportunity? Ma'am, I understand na sinabi niyo po na ipaubaya na natin sa DFA yung tungkol po dun sa reaksyon ng China dun sa ginawa po kay Senator Francis Tolentino. Pero nakikita niyo po bang paglabag ito sa diplomatic protocol? Yung ganitong pagsasanction nila sa isang dating opisyal ng pamahalaan because of what his stand on the issue on West Philippine Sea and the tension on West Philippine Sea. Since pag-uusapan po natin isang foreign policy at ito po ay may kinalaman sa ibang bansa, mas na naisip ko po na ang DFA po ang sumagot para dito. Maraming po salamat. Related to, okay, Tuesday New DZBB. Hi, ma'am.
Sa ngayon po may dalawang low pressure area po sa loob at labas ng bansa. Panay na rin po ang pag-ulan at mga bagyo. Mahalaga po ang papel ng Office of Civil Defense sa ganitong mga pagkakataon. Meron na po bang naitalaga, nakapalit, yung dati nating OCD Administrator, Ariel Nepomuceno, para mag-oversee po doon sa mahalagang papel ng OCD? Opo, meron po na italaga na OIC. Ito po ay si ASEC or Assistant Secretary Rafaelito Alejandro Defort. Siya po ang OIC ngayon sa Office of the Civil Defense. Yan lang po. Thank you. Thank you, Malacanang Press Corps. Yusek Claire. Okay, thank you. Police Visibility Strategy, pinatunayang di makaluma. Batid ang epekto ng pinaigting ng police visibility at quick response time ng PNP nang madakip ang isang snatcher sa loob ng 3 minuto matapos manghablot ng cellphone. Nagbunga ang quick response time ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na siya namang pinatupad ni PNP Chief Nicolas Torre III. Ayon sa report ng PNP, na-intercept agad ng mga responding police ang suspect ilang sandali lang matapos maghablot ng cellphone. Na-recover sa snatcher ang cellphone ng biktima, mga gambling paraphernalia at isa pen gun na ginamit di umano sa panghuhold up. Sa ibang balita ay nirelieve ni PNP Chief Nicolas Torre III ang isang Chief of Police sa Rizal dahil sa mabagal na aksyon nito sa isang theft case. Napag-alaman ng pulisya na pinauwi lang ang mga tauhan ng nasabing opisyal ang isang negosyante matapos nitong magreklamo ng kaso ng pagnanakaw. Binigyan diin ng PNP Chief na walang puwang ang tamad at pabagal-bagal na kilos sa hanay ng kapulisan. Ang mabilis na aksyon na ito ay patunay na dedikasyon ng pulisya na magbigay ng konkretong solusyon sa paglilingkod sa taong bayan. Muli, patunay ito na ang police visibility ay hindi pang 70s or pang 80s lamang. Kailangan ito. Ginagamit ito sa buong mundo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.